uh, grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not doing to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. Naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga, opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit doon. Nakita mo na yan. Hindi na pala kayo miyembro na kaya, opo. Samantalang ang objective nila, in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. Nangyari po, ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara na gumawa ng committee report na ito, ay nagtaka. Bakit mabilis na umakto ang Ombudsman? Hindi kinontra namin yung Senado. Sir, so you are now in a crisis where there are two institutions, di ba, who's find the different findings. So to avoid that, let them finish the impeachment proceedings. Inihain kahapon ng Vice Presidente sa Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, binara na sila ng Ombudsman. Pahiya ang mga dorobo at mga bakulaw, nagsalita na ho si Ombudsman Martires. Oo, napuno na kaya balulong. Buti nga. Akala nyo papanigan kayo ng Ombudsman? Sige, subukan nyo mag-arti-artihan ngayon. Ewan ko na lang. Baka bigla-bigla, June 30 dismiss. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Marunong pa kayo sa Ombudsman. Pinangungunahan nyo, Yan ang magandang pag-usapan. At ito, nakakahiyang spokesperson. Kilala nyo naman yan. Under siya, under, Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong sinabi ni Ombudsman Martires. Talagang ibang klase pag nagsalita na. Pag napunuan sa loob, sabi, eto na. Hindi na sila makakangaw-ngaw. Baka makatikim sila. Pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin. Share mo na rin, Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Andyan lang yung, yung bell button at i-bell all. Simulan na natin dito. Ibang mga senador. Si Senador Marcoleta. Ito yung pahayag niya. Pagkakamali sa impeachment kay BP Sara. Di ba? Yan ang mga dapat yung malaman. Kasi napuno na ho ang Ombudsman. Hindi nila kayang pangunahan ito. Mas mataas ito sa kanila kahit sa Pangulo. Tuloy natin to. Pinayuhan ni Ombudsman Samuel Martires ang House Prosecution Panel na pag-aralan muna ang 1987 Constitution bago i-preempt ang aksyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa mga reklamong administratibo at kriminal laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference noong Biyernes, pumalakpak si Martires sa House Prosecutors na sinabing ang kanyang opisina ay hindi nakikialam sa mga kapangyarihan ng Kongreso na impeach ang Vice Presidente na binibigyan diin na ang jurisdiksyon upang litisin na ang kanyang di umano'y pagkakasala ay ibibigay sa Senate Impeachment Court at hindi sa Ombudsman. Kinuwestiyon din niya ang ilang miyembro ng Kamara sa pagpuna sa mabilis na aksyon ng Ombudsman hinggil sa kaso na idiniin na ang kanyang tanggapan ay maaaring magsagawa ng investigasyon sa mga impeachable na opisyal. Ngunit nilinaw na hindi ito makakapag-usig sa korte ng hustisya dahil ang impeachment ay magiging tamang proseso. Tama! Do I look stupid to you? Why kami ang pinangungunahan? Yun,
Ito yung maririnig natin maya-maya. Kasi, napundi na. Kasi bakit nga naman pinangungunahan? Hindi naman kayo, itong mga bakulaw na ito, hindi naman sila yung magiging, Senate judge. No? Pwede sila prosecutor. Pero kung uunahan mo ng desisyon at parang bubusan, tawag doon, mamanduhan mo, hindi pwede. Nakikita na kayo ng taong bayan, kayo mga bakulaw kayo, mga taga-kamara kayo. Ngayon, supalpal kayo dito sa Ombudsman Martires. Kaya Ombudsman Martires, ano ngayon ang sa inyo, ha? Katanta nyo, mananalo pa kayo? Ha? Bida-bida kasi kayo eh. Alam mo, naging problema sa inyo eh. Akala nyo lahat masusuhulan nyo. Akala nyo lahat mahahawakan nyo sa leeg. Hindi. Ha? Ito na, isang sign na to mga kasama. Talagang naniniwala na ho. Maski korte, naniniwala na to kay Bibi Sara. At lahat ng nakararami ay naniniwala na yung pag-atake nila kay Bibi Sara ay isang pamumulitika. Sagad-sagara na yung pamumulitika nila eh. Walang katigil-tigil eh. Tingnan mo doon sa ano ba to? Tawag dito sa usapin na napalipad si Tatay Digong, di ba pamumulitika din? Takot sila na si Tatay Digong ay gumalaw at kumilos. Kaya ginawa nila, gumawa sila ng taktika. Kita mo nga, utos pa raw. Ni Bungit-ngit, parang, ano ba sabi nung under? Sinasang-ayunan. Parang merong pang, bibigyan pa ng witness protection program. Bibigyan pa ng plane ticket. Ang problema, yung 30,000 na biktima ko, aapat na lang. Ano sabi ni Bibi Sara sa kanila? Meron ka palang eroplano eh. Kaya mo palang magpadala ng ng tao sa dahig eh. Bakit hindi mo gamitin ng eroplano at pera mo, pauwiin nyo nasa Middle East? Saklap, di ba? Kakahiya. Di ba nag-statement siya nung nagkakaroon ng sigalot dyan sa Israel saka sa Iran? Tinanong siya ng reporter, anong sagot niya? Nakakawindang. Nung nagkaroon na ng nagpaisip-isip siguro nawala na yung amats nung, sumagot ng maayos. Pwede ba yun? Sumagot ka ng umpisa, sumagot ka ng nawindang ang buong Pilipinas. Mabalik tayo dito. Talaga naman, Ombudsman, birahin mo sila ng birahin. Bakit hindi muna sila mag-aral? We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No, neither we are trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. Ang sinasabi nila, bakit daw ang bilis namin? Pag kami ay mabagal, hindi lang taong bayan ang nagagalit sa amin, pati na rin ang judiciary na sinasabing inordinate delay. Ngayong binibilisan namin ang investigasyon at inaalis na namin yung ibang proseso sa investigation like yung evaluation. Diretso na kami sa preliminary investigation, which should be the case. Nagrereklamo rin sila. Ano ba talaga ang gusto ng ating mga kaibigan na mambabatas? Ano nga kaya? Baka gusto nila pumanig din kayo sa kanila. Hindi eh. Mamaya-maya, pakinggan nyo kung ano yung mismong statement ni Ombudsman. Talagang kung ikaw ay maganda ang pag-iisip mo, makakatch up mo, maintindihan mo kung ano yung mensahe. Pero kung ikaw ay Bob 80-80, hindi mo makukuha kung anong sasabihin ni Ombudsman Martires. Kung meron kang pinaniniwala ang isang side lang, lalo na sa side ng mga durobo, hindi mo matatanggap ito. Hindi mo matatanggap kung ano yung pahiwatig ni Ombudsman Martires. Gusto niyo marinig? Para sa mas maganda sa maganda. Magkakaroon kayo ng kaalaman. Lalo na kayo mga durobo, eto, pakinggan nyo para hindi kayo nagbumukang dyan. Eto na. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives
with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not doing to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. So, bumalik bago kayo pumilos. Alam mo yung pinangungunahan kami. Yan. Do I look stupid to you? Oh. Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Just what does the... Ba't kami pinangungunahan? Yan na. Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan na yung konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. Aral-aral muna kasi. Huwag kasi kayong bida-bida. Huwag kayong nangunguna. At sa kagalingan nyo. Hindi yung ganito. Nambabraso kayo. Gusto nyo si Ombudsman Martires maging panig sa inyo? Huwag nyong pangunahan ang ombudsman. Maski ito si Senador Marcoleta, alam diba? Malaking pagkakamali sa impeachment kay BP Sara. Tignan natin to. Good Government Committee at saka ang Quadcom ng kanilang mga recommendation batay po doon sa kanilang mga naging investigation. Pero puntahan natin itong sa Blue Ribbon Committee na kung tawagin nga po sa lower house ay ang Good Government. Committee on Good Government and Public Accountability. Yes po. Yan yung pinangungunahan ni Congressman Joel Chua ng Maynila. At doon po ay meron silang mga naging rekomendasyon, etc. etc. At ito naman ata, Nelson, kung hindi ka nagkakamali, ay ginamit din na ebidensya doon sa impeachment, Sen. Pero bukod po doon sa impeachment, ay nagsumiti rin sila ng kanilang natuklasan sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. Nung ito po'y natanggap ni Ombudsman Samuel Martires, bilang tanod bayan, umakto po siya. Pinasasagot ngayon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo batay po doon sa mga report ng Blue Ribbon ng Good Government Committee. Teka, linawin natin yun. Ang sinasabi mo, kung di ako nagkakamali, ito yung committee report. Yes po. Ng Committee on Good Government and Public Accountability ng chairman si Joel Chua. Yes po. Bukod dyan, meron din naman committee report na ginawa ang Quadcom. Meron din po sila. Opo. Ang committee report kasi, Jen, ay isang paglalagom ng lahat ng kanilang ginawang pagtatanong, ano yung nangyari sa isang committee, lalong-lalo na yung good government sapagkat doon nila sinalang ang Vice President. Tama po. Di ba nag-away-away nga kami ron sapagkat kinu-question ko yung proseso. Sabi ko, mali ang pagtawag nyo sa kanya sapagkat yung paraan ng pagtawag sa kanya, yung basihan, ay ginamit ninyo yung privilege speech ni Congressman Valeriano. Ng isa pang representative sa Maynila. Yes po. Nung nalaman nila na mali nga sila, dinagdagan kunwari para bigyan ng katwiran yung pagpapatawag sa Vice President. Ang ginamit naman nila, yung manifestation na orally naman na ginawa ng isang kasapi sa Committee on Appropriations. Na kung saan sinabi niya, I manifest, Your Honor, my desire that the subject matter of this investigation be investigated separately in another committee. So ang ginamit nila ngayon ay good government na naman. So biligyan nila ng bala uli yung good government sapagkat nagkamali sila sa una. Sabi ko, mali na naman yung pangalawa. Kasi ang ginamit nila, motu proprio investigation. Sabi ko, hindi motu proprio yan kasi nanggaling sa isang manifestation ng isang miyembro. Ang motu proprio kasi, talagang ang mismong nag-initiate yung komite nang walang nag-udyok sa kanya ng kahit sino. Sabi niya, basta kami motu proprio, bahala kayo sa buhay niyo. Kako. Yun na yun ang ginamit nila para usigin nila si Vice President. Nag-manifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yun. Ayun, opo. Kasi ang ginagawa ninyo, kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA. Hindi naman kayo auditor. Yan. Hindi naman kayo magagaling mag-audit. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga. Opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit. Nakita mo na yan. Pala kayo miyembro na kaya. Ngayon, samantalang ang objective nila in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. So, ayan, ngayon, may connection sa sinasabi mo ngayon. Ang nangyari nga po, yung committee report na yon, Sen,
Teka muna, kailangan malaman ng ating tagapakinig, ang committee report bago siya magkaroon ng puwersa. Kasi mayroong puwersa ng batas yan eh. Kahit na recommendatory lang, hindi mo basta-basta babaliwalain yun o mamalitin yun. Kasi dadalhin siya yung plenary. Pagkatapos, aprobahan ng buong Kongreso. I-adapt. Kung may mag-o-object, maglalabanan doon. Walang nag-object, adopted. So may puwersa siya ng batas. Yun pala yun. Yan ngayon ang pinalabas at ibinigay sa opisina ng Ombudsman. Ngayon, tumira ka. Kaya ang nangyari po yun sapagkat... Siyempre, binasa mo na. Binasa ni Uncle Sam. Yung karaniwan, yung pinaka-panapos ng ano. Nasa baba. Nasa baba. May mga rekomendasyon yan. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang... Dati kasama niyo po sa Kongreso. Dati siyang kasama kong deputy. Nakatikim ka ngayon. Representative. Ano tawag? Kayo na ho, mamusga. Tawag inutil. Ulitin natin na para marinig nyo ha. Kawawa naman inutil. Alam niyo ba yung Tagalog ng ano ba yung meaning ng inutil Walang silbi. Walang silbi. May mga rekomendasyon yan. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang Dati kasama niyo po sa Kongreso. Dati siyang kasama kong Deputy Speaker. Dati kong kaibigan na naging inutil na Congress na gobernador ng Misamis Occidental. Sana nakikinig siya ngayon. Ganun po. Okay? Inimbestiga ko siya, di ba? Doon sa panapos na yon ng mga talata na sinasabi doon. Bigyan nyo ng kopya ng Ombudsman, ang OSG, ang Department of Justice, para sa ganon ay makita, ma-determine kung ano man ang administrative, civil, and criminal liability nitong taong subject ng investigasyon na ito. Ganon ang forma nun eh. Sa kamalasan ko naman, ayun, binigay, wala namang... Ako naman, wala na akong gagawin doon, hanggang doon lang ako eh. Nasa legislature ako, executive na pinag-uusapan, kung hindi sila kumibo, problema na nila yun. Basta ako, ang aking gawain, tinapos ko. Tinapos ko ng buong buo, wala silang masasabi. At ang ebidensya nandun. Ganon ang nangyari dyan. Ang pagkakaiba lang, ito ngayon, pinatos. Mukhang pinatos po ni Uncle Sam Martires. Kasi ang mga rekomendasyon pala dyan, Sen, ay filing of criminal, civil, and administrative cases against Vice President. Kaya nga. Ito isa, technical malversation, falsification and use of falsified documents, perjury, bribery and corruption, at meron pang plunder. Ngayon, kaya nagkaroon ng usapin, merong nangyari din. Ang nangyari po ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara na gumawa ng committee report na ito ay nagtaka. Bakit mabilis na umakto ang Ombudsman? Nagtaka o takang-taka? Takang-taka. Dinagdagan ko pa. Kaya ito na sabi na, wag, easy ka lang, Ombudsman. Masyado ka mabilis. Yan, narinig ko yun. Sinabit lang namin yun. Pero hindi naman namin inaasa na maging ganun kabilis ang kanyang pag-akto. Kasi procedure lang daw naman. Sino nagsabi nun? Si Congressman Joel Chua. Procedure lang naman anya yun eh. Kaya namin... Chua! Ayan na! Yan na nga! Sinasabi na 80-80 masyado eh. Pag hindi abogado, kailangan dito ka lang sa Gedli, i-ano nyo muna sa abogado, ngayon, ano nangyari ngayon? Ngayon, parang itong Kamara ang babakbakan ngayon. Parang walang impeachment na mangyayari, walang trial na mangyayari, at walang kasong mangyayari. Ay, nagbubunyi na ho ang sabay ng Pilipino. Dahil sa mga kaob-ubuhan, ang katangahan na pinagagawa ng mga taga-Kamara. Eto na, back to zero. Balik sa inyo ngayon kung ano yung ginawa nyo kay Mimi Sara, bumabalik ngayon sa inyo. Di ba? Sabi ni Aling Ledesma. Matuloy. Pinigay sa yan, hindi para aktuhan nyo, kundi yan ay bahagi lamang ng procedure. Di sana mayroong covering letter. Mr. Ombudsman, we are giving you a copy of our committee report. Yan. But with the warning to your office, ad cautelam, that do not act yet on this. Kung yun ang gusto mo, di ba? Kung yun ang gusto mo.
Oo, totoo nga naman. Dapat po. Isinabit mo eh. Ay sapagkat ang katwiran nila dito, Sen, ang proseso daw pala dapat, hinintay pala ng ombudsman kung ano ang magiging rekomendasyon ng impeachment court, hindi siya agad sasabay. Bakit daw? Ay parang yun daw po ata ang reglamento kasi mas mataas daw ata ang, aywan ko kung anong po paliwanag, pero mas mataas daw ata ang impeachment court. Hintayin kung ano magiging resulta, kung ano magiging verdict. Base kasi sa Constitution, ikaw nga magpaliwanag. Ayan, nasa, no? Ikaw, ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal ay nahatulan ng guilty? Ano ang magiging consequence? Matatanggal sa posisyon. Matatanggal sa kanyang posisyon. No? Kaya naman ay perpetual disqualification to hold any office, any government office. Dalawa lang ang parusa. Okay? Matatanggal ka sa opisina, kung ano man ang opisina mo, at pagkatapos may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pagdidisqualify. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal lang humawak ng anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes. Yun ang parusa. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o mahihirang pa either appointed or elective na opisina ng gobyerno. Yan ang parusa. Yes po, oo. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Kasi ang impeachment is not a criminal process, but it is a political process. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua, abogado naman si Kong Joel. Na ang parusa lang doon. Abogado naman pala. Bakit hindi alam yung yung pagkakasunod-sunod? Ano nangyari dito? Parang, kala nila kakatigan sila ng ombudsman, kaya minamadali. Hindi. Tinabla sila. Anong nangyari? Eto na. Removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung criminal. Bakit niya inuna kagad? Ba't hindi muna niya hinintay doon? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay ombudsman. Sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali nga malalakas ang ebidensya ninyo. Ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Kaya ako siya pinasasagot. Dito lang makikita mo mukhang nabigla ho sila. Dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping Pinatatanggal mo na nga doon. Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, dito tinira mo na kagad sa ombudsman. Ano ba talaga gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Ito pa. Sen, yaman din lamang sana ba yun? Ang tagapagsalita po ng yung prosecution team. Nason? Kasi si Atty. Bukoy. Yan na. Yan yung iakit daw sa Supreme Court Siya daw yung abogado o spokes na walang bayad. Pero posigido kung halimbawa daw majority win, ang majority ang nanalo sa voting, action daw nila, iakit daw sa Supreme Court. Tuloy mo question. Bukoy, sabi niya, magiging premature o wala po sa tamang panahon kung kikilos ng ombudsman habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Tinukoy daw po niya ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng ombudsman ang mga impeachable officials. Binigyang diin pa po ni Atty. Bukoy na ipinag-uutos ng konstitusyon ng impeachment ang pangunahing paraan upang panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayun po. Alam mo pala, ba't nyo siya binigyan ng kopya? Alam niyo. Hindi, baka siguro sabi ni Ombudsman, sige antayin ko na, baka ang in-expect na lang sumagot ay magkusa si Ombudsman Martires na hindi umakto. Doon sa pinadala nilang... baka mamaya sabihin nila, tayo, public officers tayo. Kung ano man ang pinagagawa sa atin, kailangan tayong umakto. Baka mamaya, tayo naman ang kanilang sisihin. Bakit matagal na rin maraming nasisi rin ng katulad ng sinasabi ko kanina. Kumpleto yung report ko Wala man lang hindi umakto. Bakit dito ang bilis? Di ba? Nako. Dito tama naman siya. Pinadalan mo siya ng kopya, dapat ganun talaga. Meron pa meron pagkakamali. Itong taga-kamara.
At siguro, hindi natin alam, ito sabi rito, abogado naman pala itong si Chihuahua. Bakit ganon, minamadali? Ngayon, questionin ito ni Bukay, bakit daw pinagsabay? Yun ang ginawa ni tanongin mo yung kasama mo, tanongin mo si Chihuahua kung bakit niya hinain agad, ha? Yung criminal case, sinabay sa impeachment. Ng tipaklong, akala ko ba magagaling kayong abogado? Ito talaga magaling. Yan ang magaling na abogado. Kita niyo sa pagsasalita pa lang, intelligence na, at matapang, may boses, kahit pinagtulungan sa kamara, ayan. Kita niyo, senador na. Diba? Yan, Senador Marcoleta. Kung pwede lang, Senador Marcoleta, pwede ka ba tumakbong Senate President? Hiling lang naman. Baka naman pwede mo kami pagbigyan. Pakiwari ng ating kababayan sa bayan ng Pilipino, meron kang pag-asa. Subukan lang, di ba? Wala namang mawawala di ba? Kayo, nanonood sa akin, ano sa palagay nyo? Type sa comment section, madali lang yan. Andyan lang yung comment section. Yes! Mananalo yan kung tatakbong Senate President yan. Ganun lang. At ito, naku, bakbaka na naman to. Auntie Clara, nakakahiyang spokesperson. Naku, ito. Hindi ako nagsabi niyan, Ito, para alam nyo kung sino nagsabi. At maintindihan nyo. Bakit? Bakit nakakahiyang spokesperson ito? Alamin natin dito, Ang klaseng spokesperson, yung ganito yung mga statements. Yan. Walang ebidensya. So you cannot really claim na China siya. Alam mo yun, that's one thing. Nakakahiya, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, na ganito tayong mag-conduct ng ating politika or even yung ating sense of diplomacy. Pangatlo, napaka-undiplomatic. It's uncalled for to accuse a country na wala kang ebidensya. Pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito, mas malala. Kasi spokesperson ka Kaya nga kumukuha ng spokesperson para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung standards sa agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Ipinagmamalaki ngayon ng Marcos administration na sa loob lamang ng 3 taon, nahigitan daw yung halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa buong termino ng former President Rodrigo Duterte. At yung pinakamalaki nilang mga huli ngayon, parang biglang litaw lang sa karagatan, floating shabu, dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea, basta nasa kanlurang bahagi nating bansa. Pero may pahayag dito. Ang kapansin-pansin dito, diretso, walang kagatol-gatol, sinabi po ng Philippine Navy spokesperson, ang sabi dito, na it's, unquote, i-quote ko siya, it's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party. We don't have to look far from the side of law enforcement. We look for evidence. On the military, we look for indicators. Kasi nga, yun yung nakita mga Chinese characters din daw. Dagdag pa rito, and I quote, nung tinanong siya kung ano yung purpose sa sinasabi mo ng China na nasa likod nitong shipment, ang sabi niya, upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga para ang kabataan ay masira ang tamang pag-iisip. Now ngayon, basahin ko lang din ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy in the Philippines. Ang sabi dito, nung tinanong siya ukol nga po sa issue na yan, na sinabi ni AFP spokesperson Roy Vincent o yung Philippine Navy, Roy Vincent Trinidad, ang sabi dito, and I quote, China has the toughest resolve and policy against drugs. Mas may bitay pa ata sila, di ba, sa illegal na droga kumpara sa atin. Dito, na yung mga convicted pa nga, ginagawa pa ngang witness. And we have one of the best counter-narcotics track records in the world. China has scheduled the largest number of substances and has imposed the strictest drug control policy in the world. China and the Philippines have maintained sound law enforcement cooperation in combating drugs and other transnational crimes. A delegation from Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission, o PAOC, recently visited China and reached important... yan may balita dyan, Ano yon? Pangit ng no? Gusto mo sirain ng isang bansa, wow, wag naman ganun. Ito talaga yung pinaka-main issue ngayon .
talagang wala na silang laban dito. Kahit sa mong stream, kahit sa stream, balitang-balita ito. I-action na ng Office of the Ombudsman ang reklamong inirekomenda ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires, tali ang kamay ng Ombudsman dahil impeachable official si VP Sara at may nakabinbin ng impeachment complaint sa Senate Impeachment Court. Magugunit ang inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Ombudsman na imbestigahan ang Vice Presidente dahil sa bribery, technical malversation at iba pang krimen. Ayon kay Martires, hahayaan niyang gawin ng impeachment court ang trabaho nito pero nilinaw na hindi ibabasura ang reklamo ng Kamara. Pinabulaanan din ni Martires ang spekulasyong i-absuelto ang Vice dahil umano inappoint siya ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ilalabas namin ang sinasabi wala namang liability, hindi kinontra namin yung Senado. Sir. So you are now in a crisis where there are two institutions, di ba, who's finding different findings. So to avoid that, let them finish the impeachment proceedings. Inihain kahapon ng Vice Presidente sa Maliwanag Let them finish the impeachment proceeding. Ang tanong dito, maraming mag-iiyakan. Yan ang katotohanan. Bakit? Wala na hong pag-asa sila rito dahil sa parang may resulta na Oo, malinaw sa malinaw. Basura, mababasura, malulusaw, wala nang patutunguhan ang impeachment na yan. At doon sa mga taga-kamara, Senado, at mga nakaupo ngayon, magtrabaho na lang ho kayo. Huwag na ho kayong, ang layo-layo pa ng 2028. Masyado yung pinapainit masyado ang presidential election o national election. Masyado yung pinapainit. Oo. Kasi nakatuto kayo sa paninira Hayaan nyo muna, patakbuhin nyo muna ang 2027. Oo. At kagritaan ng 2027, doon kayo manira. Layo-layo pa yung magtrabaho ng maayos. O kung umabot kayo sa video na ito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.